Ay, sino ba itong tumatawag na ganitong oras? Ah, Hello? Ria, si Jerry to. Jerry? Gabi na dyan ah. Bakit kising ka pa? May problema ba? Napatawag ka? Ria, kailangan mo akong pakinggan. Kailangan kong malaman. Ligtas ka ba dyan? Ligtas? Oo naman. Bakit? Anong nangyayari? Pinapakaba mo ko. Sigurado ka? Walang kakaibang nangyayari sa'yo? Walang nagmamasid? Walang amoy na kakaiba? Ano bang sinasabi mo? Nasa Maynila ako. Jerry, maingay dito. Mausok. Ano bang amoy ang sinasabi mo? Yung amoy, Ria, yung amoy sa gubat noon. Amoy ng nabubulok na laman. Jerry, tinatakot mo ko. Baka naman may naitambak lang na patay na hayop dyan. Kumalma ka nga lang. Hindi, Ria. Hindi lang yon. May nakita ko kanina. Sino? Isang matandang babae. Nakatayo sa kanto, malapit sa bahay. Nakatitig lang. Oh, tapos? Baka naman kapitbahay nyo lang. Hindi, Ria. Yung mga mata niya, katulad ng mga mata ni Soledad. Ano yan? Jerry, may naririnig ako. May kasama ka ba? Wala. Yun nga eh. Nasa labas siya ng pinto ko. Kinakalimot niya. Kanina pa. Diyos ko, Jerry. Tumawag ka ng tanod. Magsisigaw ka. Humingi ka ng tulong. Ginawa ko na. Sumigaw ako kanina pero parang walang nakakarinig. Nasaan si Mang Artemio? Puntahan mo siya. Yun ang una kong ginawa. Pero wala siya sa bahay niya, Rhea. Sabi ng kapitan, isang linggo na siyang hindi nakikita. Isang linggo na siyang nawawala. Paano? Imposible yan. Rhea, pakinggan mo ako. Pagkatapos nating mapatay yung aswang, may sinabi sa akin si Mang Artemio. Sinabi niya, minsan daw, hindi lang sila nag-iisa. Anong ibig sabihin nun? May kamag-anak o may angkan na maaaring gumanti para sa kanila. Jerry, nandyan ka pa ba? Tumigil yung tunog. Umalis na kaya siya? Hindi! Hindi! Jerry, anong nangyayari? Sinisira niya yung pinto, Rhea! Sinisira niya! Jerry, lumayo ka dyan. Magtago ka. Humarap ka na pwedeng gamitin pang laban. Yung buntot pagi. Wala na! Kinuha ni Mang Artemio nung umalis siya! Wala akong panlaban! Papasok na siya! Jerry! Wag! Wag! Parang awa mo na! Wag! Jerry! Jerry, anong nangyayari? Sumagot ka! Susunod ka na! Jerry! Jerry, magsalita ka! Hindi. Hindi ito totoo. Jerry! Magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Hayaan niyo po akong magbahagi ng isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Isang masamang karanasan na kahit tapos na ay hindi pa rin maalis sa isip ko. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Ria, 26 na taong gulang at isang hamak na tindera. Pero hindi po ako yung tipo ng tindera na may permanenteng pwesto sa palengke. Isa po akong naglalako, palipat-lipat ng bayan, bit-bit ang mga paninda ko para lang kumita. Hindi ko pa ito ginusto pero ito ang tanging paraan na alam ko para maipon ang perang kailangan para sa operasyon ng aking ina. May sakit po siya sa puso at bawat araw na lumilipas ay mahalaga. Naglalako po ako ng kung ano-ano, mga damit pambabae, gamit sa kusina tulad ng kaldero at sandok at paminsan-minsan, kapag nakakakuha ko ng magandang deal,
Nagbebenta rin ako ng mga lambat na ginawa pa mula sa aming probinsya. Sabi kasi nila malakas daw ang benta ng lambat, lalo na sa mga baryong malapit sa ilog o dagat. Kaya naman, nang may nag-alok sa akin na subukan ng isang baryong itago na lang natin sa bansag na Santa Quiteria, isang liblib na lugar na bihira raw puntahan ng mga taga-bayan. Hindi na po ako nagdalawang isip. Sabi nila interesado sa mga paninda ang mga tao roon. Sana po pala ay hindi na lang ako naniwala. Sana hindi na lang ako tumuloy. Ang pagpunta ko po sa Santa Quiteria ang pinakamalaking pagkakamali na nagawa ko sa buong buhay ko. Pagbaba ko pa lang ng bus sa kanto papasok sa baryo, ramdam ko na agad na may kakaiba at hindi magandang pakiramdam sa lugar na yon. Tahimik ang lugar, maliban sa huni ng mga kuliglig at pagaspas ng mga dahon. Ang mga bahay ay gawa sa kahoy at may malalaking agwat sa isa't isa. Ang mga taong nadaraanan ko imbis na ngitian ako, tinitingnan lang ako mula ulo hanggang paa na parabang sinasabi nilang, hindi ka taga rito at hindi ka dapat nandito. Kahit ganoon po, pinilit kong lakasan ng loob ko para sa nanay ko. Inilatag ko po ang mga paninda ko sa isang bakanting mesa malapit sa kapilya. Doon ko po siya unang nakita. Isang matandang babae, payat, kulubot na ang balat at nakaupo sa isang silyang tumba-tumba sa beranda ng isang luma at malaking bahay. Siya po si Lola Soledad. Nakatingin lang siya sa akin. Hindi po siya kumukurap at ang mga titig niya ay sobrang talim at nakakagilapot. Parang alam niya ang lahat ng iniisip mo. Sa kabila ng kaba, naisip ko ng mga sandaling yun na baka siya ang una kong maging customer. Kaya't nilapitan ko po siya. Magandang hapon po, Lola. Ako po si Ria. Baka po may magustuhan kayo sa mga paninda ko. May mga duster po ako at mga gamit sa bahay. Hindi ako nagsusuot ng duster. Ganun po ba? Baka naman itong mga sandok at kaldero, magustuhan nyo. Matibay po ang pagkakagawa sa mga to. Ano nagdala sa isang katulad mo dito sa aming baryo? Nagbabaka sakali lang po, La. Kailangan ko po kasing makabenta. Para po sa nanay ko na meron po kasing sakit. Sakit? Maging ako ay may sakit, ineng. Opo, kaya nga po nagsisikap ako eh. Baka gusto po ninyo ng lambat para po sa paghuli ng mga isda. Wala kaming ilog na maraming isda dito. Pero marami kaming ibang hinuhuli. Po? Anong klaseng huli po? Mga bagay na naliligaw. Mga bagay na malaman at sariwa. Hindi ko po maintindihan. Ikaw ba? Wala ka bang sakit? Mukhang malakas at masustansya ang pangangatawan mo. Po? Ang amoy mo, mabango, buhay na buhay. Matagal na akong hindi nakakaamoy ng ganyan dito sa Santa Quiteria. Naku, Lola, baka po pawis lang yan. Kanina pa po kasi ako naglalakad eh. Sige po, mukhang wala naman po kayong kailangan. Doon na lang po muna ako sa pwesto ko. Mag-iingat ka sa paglalakad, lalo na kapag lumubog na ang araw. Ho? Bakit naman po? Maraming gumagala sa dilim. At gutom sila. Palaging gutom. Pinilit kong isantabi ang takot na idinulot ng pakikipag-usap ko kay Lola Soledad. Kailangan kong kumita para sa nanay ko, kaya wala kong pwedeng sayangin na oras. Ngunit habang sinusubukan kong mag-alok sa mga bahay-bahay, mas lalo lang pong tumitindi ang kaba sa dibdib ko. Halos lahat ng pinto ay sarado. Ang mga bintana ay may mga taong sumisilip, pero sa sandaling makita nilang papalapit ako, mabilis silang nagtatago. Ang ilan na nagbukas ng pinto ay umiiling lang at sinasabing wala silang pera. Kakaiba ang mga tingin nila sa akin. Para silang naaawa pero kasabay noon parang natatakot din sila para sa akin. Para bang alam nila ang isang bagay na hindi ko alam.
Handa na sana akong sumuko at umalis nang may isang maliit na kubo kung nakita kung saan isang ginang ang nagwawalis sa bakuran. Mukha siyang mabait, kaya sinubukan ko po siyang lapitan. Magandang hapon, Ale. Baka po may kailangan kayo. Mga gamit sa bahay, damit. Nako, Ineng. Magaganda sana ang tinda mo. Pero, pasensya na ha. Kapos din kami ngayon eh. Ah, ganun po ba? Sige po. Maraming salamat po. Ay, sandali. Po, Magkano rito sa pamaypay? 20 pesos lang po, Ale. Sige. Kukunin ko na para malamigan man lang sa gitna ng init ang panahon. Maraming Ay. salamat po. Ang init nga po ng panahon ngayon, oh. Buti na lang at parang ang tahimik po ng baryo ninyo. Kapag maingay kasi, lalong nakakadagdag sa init. Tahimik talaga dito, Ineng. Lalo na kapag padilim na. Bakit po? May curfew po ba? Walang curfew. Pero may mga dahilan kung bakit mas pinipili ng mga tao na manatili sa loob ng kanilang mga bahay. Ano pong dahilan? Isang payo lang, Ineng. Dahil mukha ka namang mabait. Kung ako sa'yo, aalis na ako sa baryong ito bago pa man kumagat ang dilim. Ganun po ba? Medyo malayo pa po kasi ang biyahe. Mahirap ang biyahe palabas ng baryo, Ineng. Pero mas mahirap kapag dito ka na inabutan ng dilim. Baka hindi ka na makauwi kailanman. Hindi ko po kayo maintindihan. Huwag kang magtitiwala basta-basta, lalo na sa mga taong nagpapanggap na mabuti. May mga bagay dito sa Santa Quiteria na hindi para sa mga dayo. Sige na, papasok na ako sa loob. Uy, Miss Ay, Ganda! kabayo! Wow, kabayo agad! Hindi ba pwedeng, wow, ang pogi mo naman, kuya! Sino ka? Ako nga pala si Jerry. Ang nag-iisang lisensyadong tour guide, delivery boy at habal-habal driver ng Santa Quiteria. All-in-one package. Medyo abala ako eh. Kailangan ko na magligpit. Aalis ka na? Agad-agad? Hindi mo pa nga nakikita at nalilibot ang ganda ng aming paraiso. Paraiso? Mukha nga paraisong nilimot na ng panahon tong lugar ninyo. Grabe ka naman, miss. Huwag ka magpapadala sa mga itsura ng mga tao dito. Tahimik lang yan sila, pero pag niyaya mo yung mga yan sa inuman, wala kang itatapon. Lalo na ako. Salamat na lang sa alok mo. Paano ba makakasakay palabas dito? Ayan, sa akin din palang bagsak mo. Sa poging habal-habal driver na si Jerry. Pero maya-maya pa ang biyahe ko. Pahinga muna ako eh. Teka, ano ba yung tinda mo? Patingin nga ako. Mga gamit sa bahay at mga damit. Ito? Astig tong sandok ah. Magkano to? 50 po yan. 50? Ang mahal naman. Baka pwedeng ilista mo na lang. Sira ulo ka ba? Umalis ka nga. Ito naman, hindi mabiro. Sige na, bibiling ko na. Para naman may benta ka. Huwag mong sabihin buong araw, yung pamaypay pa lang nabibenta mo. Halos. Bakit ba kasi parang takot ang mga tao dito? Naku, huwag mong pakinggan yung mga yan. Mga old school yan dito. Konting kaluskos lang ng daga, aswang na agad sa kanila. Kung totoo yung aswang na yan, dapat matagal na akong kinain. Baka naman sinusundan ako pero nahihiya lang magpakita. Baka na-starstruck sa kapugian ko. Nakakatakot kaya yung matanda sa malaking bahay. Si Lola Soledad. Medyo weird lang yon pero mabait yon. Sabi nila. Hayaan mo na yun, miss. Sige na, tigpitin mo na yan, ganda. Mga bandang 5:00, dadaanan kita dito para may hatid na kita palabas. Sigurado yan ah. Oo naman. Ito, sulat ko number ko ah. Tawagan mo ko kung sakaling kailanganin mo ng tagapagtanggol. O ng driver. Same price lang. Salamat. Walang anuman, basta para sa'yo. Sige na, una na ako. Mag-iingat ka sa makamulto. Hindi ko na po pinansin ang mga biro ni Jerry. Ang mahalaga sa akin ay mayroon na akong siguradong paraan para makaalis sa lugar na yon. Habang nagliligpit ako ng aking mga paninda, napansin ko ang unti-unting pagbabago ng paligid. Ang araw ay nagsisimula ng lumubog. Kasabay nito ang mga tao sa baryo Santa Quiteria ay isa-isang nagsipasok sa kanilang mga bahay.
Ang mga pinto at bintana na kanina ay bukas, ngayon ay mahigpit nang nakasara. Ang kalsada na kanina ay may iilang mga naglalakad, ngayon ay wala ng katao-tao. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang sarili kong paghinga at ang nakakabinging huni ng mga kuliglig. Tiningnan ko po ang aking relo. 4:00 pa lang ng hapon. Masyado pang maaga para magtago ang lahat. Dahil sa kuryosidad, iginala ko ang aking paningin at doon, muli na namang nagtama ang aming mga mata. Nasa beranda pa rin sa kanyang bahay si Lola Soledad, pero sa pagkakataong ito, hindi na gumagalaw ang kanyang tumba-tumba. Nakatayo siya at dire-diretso siyang nakatingin sa akin. Bigla po akong kinilambutan. Pakiramdam ko mayroon siyang hinihintay at pakiramdam ko ako yun. Hindi na po ako nag-isip pa. Kinapa ko sa aking bulsa ang papel na may numero ni Jerry at dali-dali siyang tinawagan. Hello, Jerry's Habal-Habal Express. Jerry, si Ria to. Oh, Miss Ganda, napatawag ka. Miss mo na ako agad, no? Sabi ko sa'yo hindi mo ko matitiis. Jerry, kailangan mo na ako sunduin ngayon na. Ngayon na? Ang usapan natin 5:00. 4:00 pa lang, may ginagawa pa akong importante. Ano mas importante kaysa sa buhay ng pasahero mo? Nagtotongkits kami, miss. Tumataya ako dito. Sayang naman kung aalis ako, baka ako na ang manalo. Saglit na lang to. Hindi na ako pwedeng magtagal dito, Jerry. Please lang. Bakit ba? Relax ka lang, walang mga away sa'yo dyan. At kung meron man, sabihin mong pangalan ko, titiklop yun. Hindi mo naiintindihan. Yung mga tao dito, nagkulong na sa mga bahay nila. Lahat sila. Yun ba? Ganyan talaga dito pag malapit na mag-6. Mahilig sila sa afternoon siesta. O baka naman nanonood ng paborito nilang teleserye. Hindi. Ibang pakiramdam ko. At saka si Lola Soledad. Ay, ano na namang ginawa ng CCTV ng Santa Quiteria? Nakatayo siya sa labas ng bahay niya at nakatingin siya sa akin. Hindi nga siya kumukurap eh. Jerry, parang may balak siyang masama. Naku miss, baka naman hinahangaan lang niya ang ganda mo. Hayaan mo na yun. Matutulog din yun mamaya. Seryoso ako, Jerry. Kung hindi mo ako susunduin sa loob ng 10 minuto, maglalakad na ako. Uy, huwag mong gagawin yan. Sira ka ba? Gubat ang dadaanan mo bago ka makalabas ng highway. Baka kung ano pang mangyari sa'yo dyan. Kaya nga, sunduin mo na ako. Oo na, ito na. Tatayo na ako. Panalo na sana ako Sige na, maliligo lang ako saglit. Mga 20 minutos, nandyan na ako. Ang tagal. Huwag ka na maligo. Sige na, on the way na. Maghintay ka na dyan at huwag kang aalis. Bilisan mo na. Parang awa mo na. Roger that, Miss Ganda. Paparting na ang iyong knight in shining armor na nakamotor. Bawat segundo ng paghihintay ko kay Jerry ay parang sobrang haba ng oras. Ang bawat kaluskos ng dahon na dala ng hangin ay nagpapatayo ng aking mga balahibo. Nakatayo lang ako sa tabi ng aking mga paninda, yakap-yakap ang aking sarili, at hindi inaalis ang tingin sa bahay ni Lola Soledad. Nandoon pa rin siya at dahil papalubog na ang araw para siyang isang madilim na figura na hindi gumagalaw at nagmamasid. Pakiramdam ko anumang oras ay may masamang gagawin sa akin si Lola Soledad. Para siyang naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Ilang beses kong inisip na tumakbo na lang pero alam kong mas mapanganib yun. Nang sa wakas ay narinig ko na ang papalapit na tunog ng motor ni Jerry, sobrang laki ng ginhawa na naramdaman ko. Ang iyong Pogi Express ay narito na. Sakay na, Miss Ganda. Huling biyahe palabas ng paraiso. Bilisan mo na, Jerry. Umalis na tayo. Kalma ka lang. Aalis na nga Para kang hinahabol ng 10 kabayo Hawa ka ng mabuti. Oo na. O ano, sabi ko sa iyo ligtas ka na sa mga titig ni Lola CCTV. Huwag mo na nga siyang banggitin. Parang awa mo no. Gusto ko na makalimutan ang lugar na to. Ang arte mo naman. Babalik ka rin dito, maniwala ka. Hahanap-hanapin mo ang kapugian ko. Sa panaginip mo. Basta, ihatid mo na lang ako sa sakayan ng bus. Okay na ako. Walang problema. Medyo madilim lang tong daan natin pero kabisado ko to.
kahit nakapikit. Huwag kang mayabang. Baka madisgrasya tayo. Disgrasya? Sa akin? Never. Oh, di ba? Anong sabi ko sa'yo? Anong nangyari? Teka lang. Imposible to. Si Black Panther bigla na lang huminto eh. Ano kayang nangyari dito? Bakit? Naubusan ka na ng gasolina, no? Hindi. Sabi ko sa'yo, pinakargahan ko to kanina. Punong-puno to. Baka na-overheat lang. Teka nga, bababa lang ako saglit. Ano bang problema nito? Ngayon lang ito nagkaganito ah. Jerry, ang dilim dito. Wala man lang poste ng ilaw. Naramdaman mo yun? Ang alin, yung hangin? Hindi. Yung biglang katahimikan. Nawala yung mga kuliglig at bakit parang biglang lumamig? Ano ka ba? Natural lang yan. Siyempre malamig, gubat to eh. At tumihimik siguro yung mga kuliglig kasi narinig tayong dumating. Huwag ka nang praning, okay? Akong bahala, eto na. Titignan ko na. Teka, ano to? Bakit, Jerry? Hamog. Bakit may hamog? Ang kapal ah. Hindi to normal. Tingnan mo, halos hindi na kita makita. Ria, huwag kang bibitaw sa motor. Huwag kang aalis dyan. Teka, ano yun? May kumakaluskos. Hayop lang yan. Siguro musang o kaya baboy ramo. Parang ang lapit lang. Okay. Hindi yun baboy ramo ah. Jerry, natatakot na ako. Sige. Teka. Susubukan kong i-start ulit. Hala, anong gagawin natin? Ria, takbo! Paano ka? Paano yung motor? Iwanan mo na yan! Takbo na! Sa direksyon na to! Sundan mo ako! Jerry! Takbo! Jerry, hintayin mo ako! Dito lang! Huwag kang iiwalay! Hindi kita makita sa hamog! Ria! Jerry! Hindi ko na po alam kung gaano ako katagal na tumakbo. Ang tanging naririnig ko lang ay ang malakas na kabog ng aking dibdib at ang sarili kong mga higbi. Bawat ugat na nasasabitan ko ay nagiiwan ng hapdi sa aking mga binti at ang makapal na hamog ay ginagawang imposible na makita ko ng malinaw ang dinadaanan ko. Tinatawag ko ang pangalan ni Jerry pero tanging alingaw-ngaw lang ng sarili kong boses ang bumabalik. Napasandal na lang ako sa isang malaking puno. Hingal na hingal at nanginginig sa takot at lamig. Nawalan na po ako ng pag-asa. Naisip ko na ito na ang katapusan ko na dito na ako mamamatay sa gitna ng gubat na ito. Mag-isa. Sa gitna po ng aking pag-iyak may isang maliit na bagay na pumukaw sa aking atensyon. Isang maliit at kumikislap na ilaw sa di kalayuan. Sa una inakala kong guni-guni ko lang ito pero hindi po. Nandoon talaga. Ginamit ko po ang natitira kong lakas para tumayo at maglakad papunta sa direksyon ng ilaw na yon. Tao. Sana may tao. Aray! Buisit. Bakit ngayon pa ako natumba? Kailangan ko tumayo. Teka, ano yung buni na yun? Palapit ng tunog. Kailangan ko nang umalis dito. Kaya ko to. Malapit na. Tao po! Tulong! Bigla na lang pong huminto yung papalapit na huni na naririnig ko kanina. Tapos yung kinakatok kong pintuan, meron doong parang peephole na biglang bumukas at sumilip ang isang pares ng mga mata ng isang babae. Sino yan? Tulungan niyo po ako. Naliligaw po ako sa gubat. Walang naliligaw sa parating to. Umalis ka na. Baka kung ano ka pang nilalang. Hindi po. Tao po ako. Maniwala po kayo sa akin. Naglalako lang po ako sa baryo. Sa may Santa Quiteria. Pagkatapos, nasiraan na kami ng motor ng habal-habal. At nasaan ang kasama mo? Nagkahiwalay po kami. May humabol sa amin sa gitna ng hamog. Isang bagay na
Sa bagay na hindi ko alam kung ano eh. Parang hayop pero iba. Miss, parang awa niyo na. Patuloyin niyo po ako kahit ngayong gabi lang. Mas mapanganib para sa akin kung papapasukin kita. Hindi po ako masamang tao. Tingnan niyo po ako. Anong pangalan mo? Ria po. Bakit sugatan ka at dinudugo? Nasugatan po ako sa kakatakbo. Parang awa niyo na po. Sige, pumasok ka. Biglang isinara ng babae yung pintuan. Ganon din ang ilang kandado noon na ikinagulat ko sa dami. Ang daming lock ng pintuan mo. Para siguraduhin ligtas ako dito sa loob ng bahay. Huwag kang gagawa ng kahit anong ikagugulat ko, ha? Umupo ka dyan at huwag kang gagalaw. Salamat. Maraming salamat. Inumin mo to. Salamat po. Salome. Salome ang pangalan ko. Salamat, Salome. Utang ko sa iyo ang buhay ko. Hindi ba tayo sigurado dyan? Anong mga to? Bakit may mga kakaibang halaman na nakasabit? At yung mga guhit sa dingding? Mga panangga. Panangga? Para naman saan? Sa mga bagay na gumagala sa labas kapag bilog ang buwan. Mga magnanakaw po ba? Mas masahol pa sa magnanakaw. Ang kinukuha nila ay hindi pera. Ang kinukuha nila ay buhay. Katulad ng humabol sa inyo kanina. Ang sinabi ni Salome ay nag-iwan ng matinding takot sa aking isipan. Tiningnan ko po siyang maigi sa unang pagkakataon. Nakatayo siya sa harap ng nakasaradong pinto, hawak-hawak ang isang lampara. Payat ang kanyang pangangatawan, mahaba ang buhok at ang mga mata niya ay may halong tapang at lungkot. At doon ko lang din po napansin, malaki ang kanyang tiyan. Buntis po siya, isang buntis na babae na mag-isang naninirahan sa gitna ng isang mapanganib na gubat. Mas lalo pong dumami ang mga tanong sa isip ko. Sino siya at bakit siya nagtatago dito? Ang takot ko ay napalitan ng pag-aalala at kuryosidad. Teka, buntis ka? Halata ba? Kabuanan ko na nga eh. At mag-isa ka lang dito? Nasaan ang asawa mo? Wala na siya. Matagal na. Pasensya na pero hindi ba delikado para sa iyo manatili dito na mag-isa? Lalo na kung may mga bagay na gumagala sa labas. Mas delikado kung mananatili ako sa baryo. Dito, kahit papano, may proteksyon ako. Proteksyon mula saan? Salome, ano ba talaga ang nangyayari? Ano yung humabol sa amin ni Jerry? Isa kang dayo, hindi mo rin maiintindihan. Subukan mong ipaliwanag sa akin. Kailangan ko maintindihan. Nakakulong tayo pareho sa loob ng kubo na to. Kung mamamatay man ako ngayong gabi, gusto ko man lang malaman kung ano ang papatay sa akin. Ang humahabol sa'yo at ang dahilan kung bakit ako nagtatago dito ay iisa. Isang aswang. Aswang, nagbibiro ka ba? Walang ganon. Kwentong pambata lang yan. Mukha ba ako nagbibiro? Maniwala ka sa akin, Ria. Totoo sila. At ang isa sa kanila ay naninirahan sa Santa Quiteria. Nagpapanggap na isang ordinaryong matanda. Hindi ako makapaniwala. Ang mga aswang ay kumakain ng lamang loob. Pero ang paborito nila, ang pinakamasustansya para sa kanila, ay ang mga sanggol na hindi pa naisisilang. Kaya ba nagtatago ka? Oo. Ang pakay niya, yung anak ko. Hinihintay niya lang na lumabas ang sanggol ko para kunin niya. Pero dahil sa'yo, nagbago ang plano. Dahil sa akin? Anong kinalaman ko dito? Nakakaamoy siya ng bagong dugo. Ang dugo mo, malakas ka, malusog. At para sa isang gutom na aswang, isa kang hindi inaasahang biyaya. Ay, Diyos ko! Sino? Sino ang aswang na to? Isang tuso at mapagpanggap na nilalang. Sa umaga,
Isa siyang kaawa-awang matanda na nakaupo lang sa kanyang tumba-tumba. Iyon bang iyong matanda sa malaking bahay? Kilala mo siya? Nakausap ko siya kanina. Ang pangalan niya ay Soledad. Siya nga. At dahil sa pagdating mo, 2 na tayong pinupuntirya niya ngayong gabi. Ang anak ko at ang puso mo. Sobrang tumatak sa isip ko ang mga sinabi ni Salome at talagang nakapagpabigat ito sa aking pakiramdam. Si Lola Soledad, ang matandang kinausap ko kanina, ay isang aswang. At ngayon dahil sa akin, 2 na kami na nasa panganib. Doon ko naramdaman kung gaano kadelikado ang sitwasyon namin. Ang pagod at mga sugat sa aking katawan ay wala na kung ikukumpara sa takot na gumagapang ngayon sa buong sistema ko. Sa sobrang takot ko, lahat ng anino sa sulok ng kubo na gawa ng ilaw ng lampara ay nagmumukha ng nakakatakot. Ang bawat huni ng hangin sa labas ay parang isang bulong ng babala. Tiningnan ko si Salome, kung may takot man siyang nararamdaman, hindi yun halata sa kanyang kilos. Dahan-dahan siyang lumibot sa loob ng kubo. Tinitingnan ng bawat sulok. Kumuha siya ng isang malit na bungkos ng mga tuyong dahon. Sinindihan ng dulo nito at pinausukan ang mga bintana at ang ilalim ng pinto. Ang amoy ay matapang pero may halong kabanalan. Pagkatapos umupo siya sa isang maliit na upuan, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanyang malaking tiyan at umikit. Anong ginagawa mo? Pinapalakas ko lang yung mga panangga. Ang usok mula sa dahon ng laurel ayaw na masasamang espiritu. Alam niyang nandito ako, pero ngayong alam na niyang nandito ka rin, mas magiging agresibo siya. Paano tayo makakaalis dito? Hindi tayo aalis. Dito may laban tayo. Sa labas, sa gubat, wala. Magtiwala ka lang sa mga proteksyon ng kubo na to, Ria. Itinayo to ng mga ninuno ko para sa mga ganitong pagkakataon. Anong proteksyon? Iyong mga guhit sa dingding? Oo, mga dasal yan sa lumang salita. Ang bawat bintana, may asin sa paligid. Ang sahig, paano ko sirain niya yan? Huwag kang mag-alala. May mga buntot pagi na nakabaon sa buong pundasyon. Hindi siya makakatagos dyan. Ang kaya niya lang gawin, takutin tayo. Takutin? Salome, hindi lang takot ang nararamdaman ko. Para akong mamamatay sa anumang oras. Huminga ka ng malalim. Huwag mong hayaang kainin ng takot ang isip mo, ha? Iyon ang gusto niya. Kapag mahina na yung loob mo, mas madali para sa kanya na sirain ang mga panangga. Ano yun? Narinig mo ba yun? Oo. Galing sa bubong. Huwag kang maingay. Pinapakiramdaman niya tayo. Panandali ang nagkaroon ng katahimikan matapos huminto ang mga kaluskos pero hindi naglaon. May mga narinig kaming mga yapak na pumapalibot sa kubo. Umiikot siya. Umiikot siya sa paligid ng kubo. Naririnig mo ba, Salome? Ang bigat ng mga yabag niya. Oo. Huwag kang titingin sa bintana, ah. Ano man ang makita o marinig mo, huwag kang titingin. Teka, sandali. May kumakalmot. Kinakalmot niya yung dingding, Diyos ko. Pater noster, quites immortalis, sanctificetur nomen tuum. Masyadong manipis yung dingding. Baka masira niya. Hindi. Mga botelya ng banal na tubig na nakasabit sa bawat poste. Nasusunog ang balat nila kapag nahawakan yan. Sa bintana. May dumaan. Ang bilis. Huwag mong pansinin. Patibong lang yan para silipin mo ang labas. Huminto bigla ang pagkilos na naririnig namin sa labas ng bahay. Dinig na dinig namin sa mismong pintuan yung mga tunog ng pagsinghot na paramang may kung anong hayop ang nakatayo doon at inaamoy ang mga masarap na pagkain nasa loob ng bahay. Nasa pinto siya. Inaamoy niya tayo. Salome! Kinalabog niya ang pinto! Ang lakas! Adveniat tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Tumigil siya. Umalis na kaya siya? Hindi. Nag-iisip siya ng ibang paraan.
Salome, teka, parang may gumagapang na basa sa ilalim. Ano ang tunog na yon? Asig, Bakit? Anong meron sa sahig? ang dila niya. Mahaba ang dila ng mga aswang. Pinapahaba nila to para sipsipin ang sanggol mula sa sinapupunan ng ina kahit nasa loob pa ng bahay. Nahanap niya yung tiyan ko. Anong gagawin natin? Ang asin! Magsaboy tayo ng asin! Ang kasunod na nangyari ay nakarinig kami ng malakas na tunog na hindi tunog tao, bagkus tunog ng isang halimaw na nakararamdam ng matinding sakit. Tumalab ang pagsaboy namin ng asin sa sahig. Ang sakit sa tenga! Umalis na siya. Sa ngayon, Babalik pa siya, di ba? oo, bawat gabi hanggang sa makuha niya ang gusto niya o hanggang sa mapatayin natin siya. Ang mga sumunod na oras pagkatapos ng pag-atake ay ang pinakamahaba at pinakanakakatakot na oras sa buong buhay ko. Hindi na po kami nakatulog ni Salome. Bawat kaluskos sa labas ay nagpapatigil sa aming paghinga. Nakaupo lang kami sa sahig, magkatalikuran at pareho kaming alerto na nagbabantay sa paligid. Ang tanging liwanag lang namin ay ang paubos ng gaas sa lampara. Pinakikinggan namin ang bawat tunog ng gabi, naghihintay sa kanyang pagbabalik. Pero wala na kaming narinig na kahit ano maliban sa ordinaryong mga tunog ng gubat. Nang sa wakas ay natanaw na namin ang sinag ng liwanag sa maliit na siwang ng bintana, doon palang unti-unting lumuwag ang aming mga pakiramdam. Ligtas kami kahit sa umagang yun lang. Habang naghahanda si Salome ng kaunting almusal, hindi ko maiwasang isipin si Jerry. Buhay pa kaya siya? Nakaligtas kaya siya sa kung anuman ang umabol sa amin? Wala akong ibang nagawa kundi ang magdasal na sana nasa ligtas siyang kalagayan. Ang hindi ko alam, habang kami ni Salome ay naghahanda para sa susunod na gabi ng lagim, si Jerry naman ay nagsisimula na ng sarili niyang laban para mahanap ako. Ay, sino ba yan? Ay, aga-aga kung makakatok parang gigibain ng pinto ko ah. Sandali! O Jerry, anong nangyari sa'yo? Bakit puro putik yung damit mo at puno ng galo sa mga braso mo? Ay, para ka nakipagbuno sa demonyo ah. Aling Pilar, pasensya na sa abala. Kailangan ko ng tulong. Pumasok ka, dali. Baka may makakita pa sa'yo. Ano bang nangyari? Umupo ka muna. Ikukuha kita ng tubig. Hindi na, Aling Pilar. Wala tayong oras. Yung pasahero ko, yung babae na nagdala ko kahapon, si Ria. Oh, anong nangyari sa kanya? Yung magandang dalaga na pinagbilhan ko ng pamaypay. Nawawala siya. Anong nawawala? Magkasama kayong umalis kahapon, hindi ba? Nakita ko kayo eh. Yun na nga po eh. Umalis kami. Pero sa gitna ng daan, sa may kakahuyan, biglang namatay yung motor ko. Namatay? Eh, imposible. Bago ang motor mo, Jerry. Alam ko. Kaya nagtakar na ko eh. Tapos, Aling Pilar, biglang may lumabas na hamog. Ang kapal-kapal. O, walang ganun doon kahit kailan. Hamog? Tapos may narinig kami. May tunog sa gubat. Parang halimaw. Malaki, mabigat, hinabol kami. Nagtakbuhan kami, Aling Pilar. Sinubukan kong tawagin si Ria pero nawala na siya. Nilamon na siya ng hamog. Eh, kumalma ka lang, Jerry. Anong klaseng tunog ang narinig mo? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag eh. Parang ungol na galit. Parang hayop na gutom. Tapos yung amoy niya. Naamoy ko bago kami tumakbo. Anong amoy? Amoy malansa. Amoy bulok na karne. Ang sakit sa ilong, Aling Pilar. Ano ba yun? Ay, ang kinatatakutan ko nga. Ano po yun? Sabihin niyo sa akin, oh. Kailangan nating bumalik doon. Kailangan nating hanapin si Ria. At anong gagawin mo kapag nahanap mo sila? Lalabanan mo? Tatawag tayo ng tulong. Yung mga tanod. O kaya yung mga pulis sa bayan. At anong sasabihin mo sa kanila? Na may halimaw sa gubat? Na may multong umabol sa inyo?
Tatawanan ka lang nila, Jerry. Sasabihin nilang lasing ka o di kaya'y nagdodroga. Alam mong walang naniniwala sa mga ganyan maliban sa ating mga taga rito. Anong gagawin natin? Hindi pwedeng hayaan na lang natin si Rhea doon. Uh, baka patay na siya. Kasalanan ko to eh. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Matagal nang may naninirahang masasamang nilalang sa gubat na yan. Nagkataon lang na ginising itong muli. Aling Pilar, parang awa nyo na. Alam kong may alam kayo. Tulungan nyo ako kahit anong kapalit ibibigay ko. Ang katapangan mo, Jerry, hindi sa pakikipag-away. Nasa puso yan. At nakikita kong handa kang gawin ang lahat para sa dalagang yun. Opo. May isang tao lang na pwedeng tumulong sa atin. Pero matagal na siyang tumalikod sa trabahong ito eh. Sino po? Isa siyang dating mangangaso. Pero hindi hayop ang hinuhuli niya. Anong hinuhuli niya? Mga nilalang na katulad ng humabol sa inyo. Puntahan mo si Mang Artemio. Nakatira siya sa dulo ng baryo, malapit sa may sapa. Artemio? Yung matandang laging mag-isa at parang laging galit sa mundo? Siya nga, huwag mong pansinin ang ugali niya, ha? Marami lang siyang pinagdaanan. Sabihin mo, pinapunta kita. Kailangan ng tulong dahil bumalik na ang aswang sa Santa Quiteria. Buong maghapon kaming nagbantay at pinakalma ang sarili. Kahit na maliwanag ang sikat ng araw sa labas, hindi nito kayang pawiin ang dilim ng takot na bumalot sa loob ng kubo. Hindi na kami halos nag-usap ni Salome tungkol sa nangyari. Alam namin na kapag inulit-ulit namin ang detalye ng mga nangyari, ay magpapalala lang ng aming kaba. Sa halip, kumilos kami na parang matagal nang magkakilala. Nagbahagi kami sa kung anong kaunting pagkain ang mayroon siya, kamote at tuyo. Sinubukan kong tulungan siyang maglinis pero pinigilan niya ako. Bawal daw galawin ng mga alikabok sa sulok kung saan may mga nakalagay na panangga. Kaya umupo na lang ako at pinanood siya. Sa kabila ng kanyang kalagayan, kahanga-hanga ang kanyang katatagan. Para sa kanya, hindi ito isang sitwasyon ng buhay o kamatayan, kundi isang pang-araw-araw na tungkulin na kailangan niyang gampanan para protektahan ang kanyang anak. Habang papalapit ang hapon, bumabalik na naman ang kaba at takot sa amin. Ang pag-asa na dala ng umaga ay unti-unti na namang napapalitan ng pangamba para sa paparating na gabi. Paulit-ulit kong naiisip si Jerry at umaasa ako na nakahanap siya ng tulong. Ang hindi ko alam sa mga oras na yon, kaharap na niya ang nag-iisang tao na posibleng makapagligtas sa amin at tinanggihan ang kanyang pakiusap. Sino yan? Ako po si Jerry. Anong kailangan mo? Kayo po ba si Mang Artemio? Ako nga. Kung wala kang importanteng sasabihin, umalis ka na. Abala ako. Sandali lang po. Importante po ito. Pinapunta po ako ni Aling Pilar tungkol po sa aswang. Pumasok ka. Maupo ka. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat. Mula sa simula at huwag kang mag-iiwan ng kahit isang detalye. At yun na nga po. Nagkahiwalay kami ni Rhea sa gubat. Hindi ko na po siya mahanap. Sabi po ni Aling Pilar, kayo lang daw po ang makakatulong sa amin. Kailangan po nating balikan si Rhea. Baka kung ano na pong nangyari sa kanya doon. Matagal lang namatay ang taong hinahanap mo, bata. Po, anong ibig niyong sabihin? Ang Artemio na hunter ng aswang ay matagal nang ibinaon sa limot. Ang kaharap mo ngayon ay isang matanda na lang na naghihintay ng kanyang katapusan. Pasensya ka na, pero hindi kita matutulungan. Hindi po pwede. Sabi ni Aling Pilar. Mali ang sinabi ni Pilar.
Dapat ay hindi ka na niya pinapunta pa dito. Pero bakit po? Kayo lang daw po ang may alam kung paano labanan ang nilalang na yun. May isang babae na maaaring mamatay sa gubat. Wala na po ba kayong pakialam doon? Pakialam? Huwag mo ko susubukan, bata. Alam mo ba kung bakit ako tumigil? Alam mo ba kung anong nangyari sa huling beses na sinubukan kong labanan ng demonyong yan? Hindi po. Maraming taon nang nakalipas. Kasama ko ang anak ko, si Marco. Tinuruan ko siya ng lahat ng alam ko. Magaling siya. Mas magaling pa sa akin. Hinabol namin ang aswang na yan. Ang mismong nilalang na humahabol sa inyo. Si Soledad? Oo. Na-corner namin siya sa may talahiban. Akala namin natapusan na niya. Pero tuso siya. Nagbago siya ng anyo. Naging isang kaawa-awang babae na umiiyak at humihingi ng tulong. Naawa ang anak ko. Sa isang segundo lang na pag-atubili niya. Isang segundo lang, Jerry. Sumalakay ang demonyo. Anong ginawa niya? Kinuha niya ang puso ng anak ko. Sa mismong harapan ko. Napatay niya ang nag-iisa kong anak. Nasugatan ko siya, oo. Napalayas ko siya. Pero hindi ko siya napatay. At ang kabayaran sa kabiguan ko yun ay ang buhay ni Marco. Pasensya na po. Hindi ko po alam eh. Kaya ngayon, sabihin mo sa akin, bata, may karapatan ka pa bang sabihin na wala akong pakialam? Ang bawat sandatang nakasabit sa dingding na ito ay isang sumpa. Isang paalala ng araw na nabigo akong iligtas ang sarili kong anak. Kaya umalis ka na. Hayaan mo na ako. Hindi po. Ano sabi mo? Hindi po ako aalis. Naiintindihan ko po ang sakit na nararamdaman ninyo. Pero isipin niyo po, yung aswang na pumatay sa anak ninyo, buhay pa siya. At ngayon, may kukunin na naman siyang isang inosenteng buhay. Hahayaan niyo na lang po ba siyang magpatuloy? Hahayaan niyo na lang po bang manalo na naman siya? Ito na po siguro yung pagkakataon para mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ni Marco. Anong pangalan ng dalaga? Rhea po. Umuwi ka muna sa inyo, Jerry. Magpahinga ka at kumain. Kailangan mong lakasan ang iyong katawan. Pero Bumalik ka dito bago lumubog ang araw. May mga sandata tayong kailangang linisin at marami tayong plano na kailangang buuin. Nang muling sumapit ang gabi sa Santa Quiteria, kasabay nito ang muling panunumbalik ng takot na aming nadarama. Pero sa pagkakataong ito, may nagiba. Alam na namin ni Salome kung ano ang haharapin namin. Bago pa man tuluyang lumubog ang araw, ginawa na namin ang aming mga paghahanda. Nilagyan ulit namin ng asin ang bawat siwang ng sahig o bintana. Sinindihan ni Salome ang isang uri ng insenso na gawa sa pinatuyong mga ugat, at ang makapal na usok nito ay lumikha ng isang manipis na tabing sa buong kabahayan. Naghanda rin kami ng aming mga sandata. Isang matalim na bolo para kay Salome at para sa akin isang mabigat na piraso ng kahoy na panggatong. Umupo kami sa gitna ng kubo, sa tabi ng nag-iisang lampara. At naghintay. Hindi na kami nagulat nang magsimula ulit ang mga tunog. Sa pagkakataong ito, iba ang kanyang naging paraan. Hindi na lang basta-basta pananakot na pisikal. Mas tuso, mas mapanlinlang. Ang target niya ngayong gabi ay hindi ang aming katawan kundi ang aming mga isipan. Salome, may naririnig ka ba? Oo, Parang sanggol. Parang sanggol na umiiyak at nangihina na. Baka kailangan ng tulong. huwag mong pakinggan. Hindi yan totoo.
Pero paano kung totoo? Paano kung may isang ina na naglalakbay at naligaw din katulad ko? Hindi ba natin dapat tingnan? Baka mamatay sa lamig yung bata. Walang ibang tao sa gubat na to sa loob ng maraming taon, Ria. Tayo lang at siya. Ginagaya niya ang tunog. Gusto niyang palabasin tayo. Pero nakakaawa eh. Huminto ang pag-iyak ng sanggol pero hindi kalaunan ay may narinig naman kaming boses ng isang bata na humihingi ng tulong. Salome, yan. Bata yan. Malinaw na malinaw. Hindi yan gawa-gawa lang. Pakinggan mo akong mabuti, Ria. Ang mga aswang ay kayang gayahin ng kahit anong boses na narinig na nila. Boses ng hayop, boses ng tao, ginagamit nila ang awa para painin ang kanilang mga biktima. Huwag kang magpapadala. Pero ang sakit pakinggan. Paano mo natitiis? Dahil alam kong ang batang umiiyak na yan ay sandaling buksan mo ang pinto, magiging isang halimaw na may matalas na kuko at pangil. Panalangin ka. Yun lang ang panlaban natin sa kanyang mga kasinungalingan. Tuluyan nang huminto ang boses ng batang nagmamakaawa at binalot ng katahimikan ng paligid. Hindi nagtagal ay may mga boses kaming narinig at sa pagkakataong ito ay isa itong bulong ng isang matanda na tila ba nagmumula sa iba't ibang direksyon, pero sabay-sabay na nagsasalita. Mga dasal, akala niyo ba'y maililigtas kayo ng mga walang kwentang salita? Nasa paligid lang siya. Ang lapit ng boses niya. Ang bahay na ito ang magiging libingan ninyo. Walang makakarinig sa mga sigaw ninyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Albularia, nagtatago ka sa likod ng mga anito mo. Pero kahit sila ay natatakot sa akin, ibibigay mo rin sa akin ng prutas sa iyong sinapupunan. Kusang loob o sa pilitan. Huwag mo siyang pakinggan, Salome. At ikaw, tendera, Ria, Alam niya ang pangalan ko. malayo ang ninakbay mo para sa iyong ina. Tama ba? Kawawa naman siya. Naghihintay sa pera na hindi na darating. Naghihintay sa anak na hindi nababanik. Hindi. Paano? Kinakain niya ang takot mo. Huwag kang mag-isip ng kahit ano. Dito ka mamamatay, Ria. Mag-isa. Malayo sa nanay mo. At ang puso mo, ang malusog mong puso, ay magiging Tama na. Tama na. Ria! Tulong! Nasaksak ako! Nahuli niya ako! Jerry! Hindi. Si Jerry yun. Buhay siya. Pero nasa panganib. Ria! Parang awa mo na! Tulungan mo ako! Kailangan natin buksan ang pinto. Kailangan natin siyang tulungan. Wag. Patibong yan, Ria. Hindi yan si Jerry. Bitawan mo ako. Baka mapatay siya. Kasalanan ko to. Pag binuksan mo yung pinto, pareho tayong mamamatay. At sigurado kung hindi mo makikita ang totoong Jerry, makinig ka sa akin, Ria. Jerry! Hindi! Buong umaga akong binagabag ng mga sigaw ni Jerry sa aking isipan. Kahit anong sabihin ni Salome na isa lang iyong patibong, hindi ko maiwasang isipin na baka totoo yun, na baka namatay si Jerry dahil sa akin. Na nagkulang ako sa pagtulong. Ang bigat sa dibdib ko ay halos hindi ko na kayang dalhin. Si Salome na mismo ang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking mga kamay at sinabing ang kalungkutan at pag-aalinlangan ay mga pagkain din para sa aswa. Pinapakain daw nito ang kanilang lakas. Kung gusto ko raw talagang tulungan si Jerry, kung nasaan man siya, kailangan ko raw manatiling matatag para sa aming dalawa.
Ang mga salita niya ay nagbigay sa akin ng kaunting lakas. Pinunasan ko ang aking mga luha. Tama po siya. Ang pag-iyak ay hindi makakatulong. Ang kailangan naming gawin ay maghanda. Kailangan naming mabuhay para sa isa't isa. At para na rin sa mga taong naghihintay sa aming pagbabalik. Wala na akong ibang pag-asa kundi ang pag-asa na dala ng bawat umaga. Ang hindi ko alam, sa mga sandaling yun, ang isa pang pag-asa ay kasalukuyan ng hinahasa at inihahanda sa loob ng bahay ni Mang Artemio. Mang Artemio, Pumasok ka, Jerry. Kanina pa kita hinihintay. ano po yung ginagawa nyo? Inihahanda ko ang mga sandata na naging kasama ko noon sa pangangaso. Medyo matagal na silang natutulog. Ang dami po niyan. Para po tayong magpapatayo ng army. Sa laban na papasukin natin, kulang pa ito. Halika, tulungan mo ako. Pakikuha mo yung mga bawang doon sa sako. Bawang po? Akala ko sa pagluluto lang yan. Marami kang kailangan matutunan, bata. At kailangan mong matuto ng mabilis. Hindi pwedeng sugod lang ng sugod sa isang aswang. Uubusin ka niya bago mo pa man siya makita. Paano po natin siya lalabanan? Hindi po ba siya tinatablan ng itak? Ang ordinaryong itak, hindi. Pero ang itak na pinahiran ng bawang at binasbasan ng dasal, oo. Nasusunog ang balat nila dito. Pero hindi ito sapat para patayin sila. Pampahina lamang. Ano pong pamatay sa kanila? Nakakita ka na ba ng ganito? Ano po yan? Parang tinik ng isda. Buntot pagi. Ito ang sumpa sa lahi nila. Ang lason na dulot nito kapag pumasok sa kanilang sistema ay parang apoy na sumusunog sa kanilang mga ugat mula sa loob. Isang malalim na saksak nito sa likod kung saan naroon ang kanilang kahinaan ay sapat na para tapusin sila. Mang Artemio, sigurado po ba kayo na ako ang hahawak niyan? Baka sa sobrang kaba ko, mabitawan ko lang yan. Baka mas lalo pa tayong mapahamak. Huwag kang mag-alala. Hindi ko ito ibibigay sa'yo. Hindi ka pa handa. Ito ang sa'yo. Langis po? Anong gagawin ko dito? Ipanghihilot? Huwag kang pilosopo. Langis yan na may halong mga sagradong dahon at ugat. Dinala sa simbahan at binasbasan. Ito ang magiging mata natin. Mata? Pakinggan mo. Wow! Kumukulo! Kumukulo ito kapag may aswang sa malapit. Mas malakas ang pagkulo, mas malapit siya. Ito ang magbibigay sa atin ng babala. Hawakan mo yan palagi. Huwag na huwag mong bibitawan. Opo, sige po. Ano pa po? Asin. Asin? Oo, rock salt. Ibubudbud natin ito sa ating mga damit at sa paligid. Para sa kanila, ang bawat butil ng asin ay parang nagbabagang uling na dumidikit sa kanilang balat. Nagbibigay ito sa atin ng espasyo. Nagbibigay sa atin ng oras. Bawang, buntot pagi, langis na kumukulo, asin. Ay, Diyos ko, Mang Artemio. Totoo po talaga to, no? Hindi po ito masamang panaginip. Totoong totoo, anak. At mamayang gabi, papasukin natin ang panaginip na yan para ilabas ang kaibigan mo. Natatakot po ako, Mang Artemio. Magaling. Ang takot ay nagpapanatili sa ating pagiging alisto. Ang importante, hindi ka magpapadala sa takot na yan. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Ako ang bahala sa harapan. Ang kailangan ko lang sa'yo ay bantayan mo ang likod ko. Masusunod po. Magaling. Ngayon, kumuha ka ng tela at punasan mo ang mga sibat na yon. Kailangan nating maging handa bago pa man lumubog ang araw. Ang paglubog ng araw na nasaksihan ko sa loob ng kubo ay iba sa mga nauna. Mayroon pa ring takot. Isang takot na kumikislot sa bawat pagaspas ng dahon at pag-ihip ng hangin. Ngunit sa ilalim ng takot na yon may bago nang umuusbong.
Galit. Galit para kay Soledad sa ginagawa niyang pag-terrorize sa amin. Galit dahil sa panganib na inilalagay niya sa buhay ni Salome at ng kanyang hindi pa naisisilang na anak. Galit dahil sa pag-aakalang pinatay niya si Jerry. Hindi na ako ang babaeng tindera na umiiyak lang sa isang sulok pagkatapos ng 2 gabi ng pakikipaglaban para mabuhay. May bahagi sa akin na gustong lumaban pabalik. Hinawakan ko ng mahigpit ang kahoy na panggatong na nagsisilbi kong sandata. Hindi na ito para sa pagdepensa lang. Kung sakaling makapasok siya, ipapalo ko ito sa kanya ng buong lakas at habang pinapakiramdaman namin ang papalapit na kasamaan sa dilim, hindi namin alam na may 2 tao rin sa gubat na papalapit sa amin. Hindi para manakit, kundi para tumulong. At mayroon silang plano. Nandito tayo sa bahay ko. At base sa mga sinabi mo, ang motor ninyo ay nasiraan dito sa may likuan ng akasya. Tumakbo ka papunta sa Hilaga. Tumakbo si Ria papunta sa kanluran. Paano niyo po nalaman? Dahil sa kanluran, nandoon ang sapa. At ang mga tao kapag naliligaw ay laging sinusundan ang tunog ng tubig. At sa tabi ng sapa na yon, malapit sa may talon, nandoon ang kubo ng mga albularya. May kubo po doon? Ibig sabihin, baka nandun si Ria. Malaki ang posibilidad. Ang kubo na yon ay pinoprotektahan ng mga lumang dasal. Ito lang ang tanging lugar sa gubat na hindi kayang pasukin ni Soledad ng basta-basta. Kung buhay pa ang kaibigan mo, siguradong nandoon siya. At sino pong kasama niya dun? Si Salome. Ang huling albularya sa aming angkan. Buntis siya, Jerry, at malapit ng manganak. Kaya naman pala desperado si Soledad na makuha ang nasa loob ng kubo. Dalawa silang babae laban sa halimaw na yun. Kailangan na natin kumilos, Mang Artemio. Umalma ka, hindi ito karera. Isa itong pangangaso at ang mga ngaso ay hindi pa dalos-dalos. Ito ang plano. Ano po yun? Hindi tayo pwedeng dumaan sa karaniwang daan. Matalas ang pang-amay niya. Malalaman niya agad na paparating tayo. Dadaan tayo sa sapa. Susundan natin ang agos ng tubig papunta sa talon. Itatago ng tubig ang ating amoy at ang ating mga yabag. Pagdating po natin dun, hindi tayo susugod. Magtatago tayo sa mga puno. Magmamasid tayo. Pag-aaralan natin ang kilos niya. Gagamitin natin itong langis para malaman kung saang direksyon siya nagpupunta. Kapag nalaman na natin ang kanyang karaniwang mga ikinikilos, dito ka na papasok. Ako po, anong gagawin ko? Ikaw ang magiging pain. Pain? Baka po gawin akong hapunan. Hindi pain na kakainin. Pain para malihis ang kanyang atensyon. Bibigyan kita ng isang supot ng mga batong ibinalot sa dikdik na bawang. Kapag binigyan kita ng hudyat, pupunta ka sa kabilang bahagi ng kubo, sa timog. Mula doon, ibabato mo ang mga bato sa iba't ibang direksyon palayo sa atin. Para saan po yun? Ang ingay at ang amoy ng bawang ay kukuha ng kanyang atensyon. Malilito siya. Aalisin niya ang tingin niya sa kubo at susundan ang mga tunog. Sa sandaling iyon, kapag nakatalikod na siya, doon ako susugod. Paano kung sa akin siya sumugod? Hindi yan mangyayari kung susundin mo ang utos ko. Pagkabato mo, magtago ka kaagad sa likod ng malaking bato sa may sapa. Huwag kang gagawa ng kahit anong ingay. Magdasal ka. Ako lang haharap sa kanya. Tapos, kapag nagsimula na ang laban, yun na ang pagkakataon mo. Tumakbo ka papunta sa kubo. Katukin mo. Sabihin mong kasama kita. Ang misyon mo ay ilabas si Ria at Salome. Itakbo mo sila palayo. Pabalik sa direksyon na pinanggalingan natin. Huwag na huwag kang lilingon. Huwag kang babalik para tulungan ako. Ang kaligtasan nila ang pinaka-importante. Naiintindihan mo ba, Jerry? Opo, pero natatakot po ako para sa inyo, mga Artemio. Huwag mo kong alalahanin. Matagal ko nang hinihintay ang pagkakataong ito. Ito ay sa amin na lang ni Soledad. Ngayon, suotin mo ito. Kwintas na bawang? Seryoso po? Oo, at kunin mo na ang langis at ang mga bato.
Oras na, papadilim na. Oras na para singilin ng demonyo sa kanyang mga kasalanan. Nagsimula ang ikatlong gabi ng may kakaibang katahimikan. Hindi tulad ng mga nakaraang gabi, walang mga kaluskos, walang mga bulong. Napakatahimik ng buong gubat. Parang mayroong isang bagay na nakakatakot na malapit nang mangyari. Mas nakakatakot ang katahimikang iyon. Dahil alam namin ni Salome na hindi ibig sabihin nito ay umalis na siya. Ibig sabihin lang, nag-iisip siya ng bagong paraan. Mas masahol na paraan. Nakaupo kami sa sahig hawak ang aming mga sandata. Pinapakiramdaman ang bawat pagbabago sa hangin at sa sobrang tahimik ng paligid. Naririnig namin ang sobrang lakas na kabog ng aming mga dibdib dahil sa kaba. Alam naming sa gabing ito susubukan niyang tapusin ang lahat. Inaabangan namin ang mga kalmot, ang mga sigaw, ang mga panloloko pero iba ang ginawa niya. Sa gabing yun, hindi niya ginamit ang aming takot. Ang inaakala naming pag-asa, yun pala ang gagamitin niyang pain para lokohin kami samantalang sina Jerry at Artemio ay naghanda na rin na sumaklolo sa amin. Sila ay nasa batis at maririnig ang kanilang mga yapak sa tahimik at marahan na pag-agos nito. Mang Artemio, yung langis, kumukulo na. Pabilis ang pagkulo niya. Alam ko, ibig sabihin, nasa paligid lang siya ng kubo. Malamang nag-aabang. Mula dito aahon na tayo sa pampang. Dahan-dahan lang, huwag kang gagawa ng kahit anong tunog. Sundan mo lang ako. Ang bawat hakbang mo, itapak mo kung saan ko itinapak ang paa ko. Opo. Malapit na tayo, Jerry. Manatili kang matatag. Salome, bakit ang tahimik? Mas kinakabahan ako ng ganito. Huwag kang mag-alala. Magpakatatag ka. Naghahanda lang siya. Ria! Salome! Nandito na ako! Salome, yung boses na yun. Shh! Pakinggan natin. Ria! Si Jerry to! Buhay ako! Nakaligtas ako! Siya nga, siya si Jerry. Salome, buhay siya. Nakahanap ako ng katulong. Kasama ko si Mang Artemio. Tama ka, Ria. May alam siya. Pero nasa malayo pa siya. Inuuna niya ang kaligtasan ng baryo. Pinapunta niya ako dito para ilabas kayo. Narinig mo yon? Alam niya ang pangalan ni Mang Artemio. Paano malalaman ng aswang yon? Totoo to. Tulong na to. Huwag kang maniwala agad ha. Masyadong detalyado. Anong ibig mo sabihin? Hindi ka ba masaya? Ligtas na tayo. Ria, bilisin niyo. Kailangan nating umalis dito bago siya bumalik. Alam niya ang daan pabalik sa baryo, doon tayo ligtas. Tama siya, Salome. Ano pang hinihintay natin? Buksan na natin ang pinto. Huwag, Ria. Mag-isip ka. Bakit siya lang ang pinapunta? Bakit hindi sila magkasama ni Artemio? Dahil sabi niya nga, inuuna ni Mang Artemio ang baryo. Baka may iba pang katulad ni Soledad doon. Ria, parang awa mo na. Naamoy ko na siya. Papalapit na siya. Buksan niyo na to. Hindi ko kayo kayang protektahan mag-isa dito sa labas. Hindi ko na siya hahayaang mapahamak ulit ng dahil sa akin. Ria, wag. Bumalik ka rito. Ligtas na tayo, Salome. Magtiwala ka. Aray! Salome, ano nangyari? Ang tiyan ko, Ria. Aray! Ang sakit! Aray! Anong nangyayari dyan? Nagsisimula na ba? Ang mata! Lalabas na siya, Ria! Hindi. Sa wakas, sa tulong mo, aking munting tindera, pinagaling mo ang aking paghihintay. Oras na para sa aking salo-salo. Ang pag-asa ay mabilis na naging lason. Ang boses ni Jerry na inakala kong kaligtasan ay naging isang malupit na tawa ng demonyo. Ang aming pinakahihintay na tulong ay isa lang palang patibong. Sa isang iglap nawala ang lahat. Ang tanging natira na lang ay ang sigaw ng sakit ni Salome dahil sa biglaang pagsisimula
ng kanyang panganganak. At ang malakas na dagundong sa dingding mula sa gutom na si Soledad sa labas. Natulala ako. Ang isip ko ay puno ng pagsisisi. Kasalanan ko ito. Kung hindi lang ako nagpadala sa emosyon ko, kung nakinig lang sana ako kay Salome, hindi sana mangyayari ito. Pero wala ng oras para sa pagsisisi. Ang tunog ng pilit na sinisirang dingding ang gumising sa akin pabalik sa katotohanan. Nagsimula na ang katapusan namin. At kung meron man kaming kahit katiting na tsansang makaligtas, kailangan naming lumiban. Ang tunog ng pagbangga sa dingding ay nagpatuloy at nakita namin ang mga haliging kawayan ng dingding at ng tubo ay unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Salome! Salome! Kumapit ka lang! Ano gagawin natin? Aray! Ang dingding! Hindi na tatagal yan! Ang lakas niya! Yung mga botelya, yung may tubig, kunin mo! Nasaan? Sa may altar! Dali! Nakuha ko na! Ano gagawin ko dito? Itapon mo! Ibata mo sa korte ng dingding na sinisira niya! Nakikita ko na yung mga kamay niya! Diyos ko! Ang lalaki ng kuko! Ngayon na, Ria! Ibato mo na! Umatras siya! Nasaktan siya! Akala ko ay sumuko na ang aswang, pero lumipat lang pala ito ng direksyon. Hindi siya nagtagumpay sa pintuan kaya ang kasunod niyang binalikan na sirain ay... Sa bintana! Hayop ka! Lumayo ka! Hindi ka makakapasok! Gamit ang isang makapal na kahoy aking pinaghahampas ang kamay ng aswang na pilit nilulusot sa bintana. Bawat hagupit ng kahoy sa kanyang magaspang na kamay ay nag-iiwan ng sakit at matinding aray sa kanya. Mang Artemio, ayan na. Nagsisimula ng pag-atake ng aswang. Nagmamadali siya. Nanganganak na nga si Salome. Ang orihinal na plano, kalimutan na natin. Wala nang oras para sa paglihis ng atensyon niya. Ano pong gagawin natin? Diretso na po ba? Ako ang papasok. Ako ang haharap sa kanya para makuha ang buong atensyon niya. Sa sandaling magkasuga pa kami, yun na ang udyat mo. Huwag ka nang mag-iisip. Takbuhin mo ang kubo, kunin mo si Ria at Salome at ilayo mo sila. Maliwanag ba? Opo, Mang Artemio. Mag-ingat po kayo. Matagal na niya akong hinihintay at matagal ko na rin siyang hinihintay. Hindi! Hindi ko na kaya! Masyado siyang malakas! Iya, pakinggan mo ko. Hindi ngayon, Salome! Abala ako! Importante to. Sa ilalim ng higaan. May paul. Anong meron doon? Buksan mo. Sa loob, may tela na puti. Kunin mo na sa loob. Bilis! Ano to? Parang buntot pagi. Pero maliit. Pangmahal ng aking ama. Panangga. Umalog ang buong kubo matapos gamitin ni Soledad ang kanyang buong katawan para tuluyan ng mawasak ang sirang bintana at makapasok sa loob. Ayan na siya! Papasok na siya! Soledad! Huwag! Bumalik ka dito at harapin mo ako. Harapin mo ang taong kinuhanan mo ng anak. Ano yun? Tulong. Dumating na ang tulong. Ang katahimikan pagkatapos ng pag-alis ni Soledad sa aming bintana ay mas nakakabingi pa kaysa sa kanyang mga sigaw. Pinalitan ito ng mga bagong tunog, mga tunog ng isang marahas na labanan na nangyayari sa labas lamang ng aming kubo. Nakarinig kami ng mga ungol na hindi pang tao, mga sigaw ng isang lalaki na puno ng galit at ang kalampag ng bakal na tumatama sa isang bagay na matigas at matibay. Ang pakiramdam ng ginhawa dahil may dumating na tulong ay agad na napalitan ng matinding takot. Hindi na kami
Hindi na kami ang direktang puntirya, pero nasa gitna naman kami ng isang digmaan. Habang si Salome ay patuloy na umiinda ng sakit ng kanyang panganganak, ang mga tunog sa labas ay lalong lumalakas at nagiging mas marahas. Sa gitna ng lahat ng kaguluhang yon, may narinig kaming isang bagong tunog, mga yabag na mabilis na tumatakbo. Papalapit, hindi sa dingding, kundi sa aming pinto. Hindi ito ang mabigat na yabag ng halimaw. Iba ito, mas magaan at mas mabilis. Matagal ko nang hinihintay to, Soledad. At mas matagal na kitang gustong patayin, matanda. Ria! Salome! Buksan niyo to! Ako to! Ang totoong Jerry! Salome! Wag, baka patibong na naman. Ria, pakinggan mo ako! Yung sandok, yung binili ko sa'yo sa pwesto mo kahapon, yung kulay silver na may itim na hawakan, 50 pesos. Tinawaran ko pa nga ng 20 pero sabi mo hindi pwede kasi para sa nanay mo. Ria, ako to! Siya nga, Salome! Jerry, sandali. Ang bubuksan ko na. Ria! Buhay ka! Akala ko patay ka na! Pahabang kwento, ang importante kailangan na nating umalis dito. Si Mang Artemio na ang bahala sa labas. Nasaan si Salome? Diyos ko, ano nangyari sa kanya? Manganganak na siya. Hindi siya makakatayo. Habang kami ay abala kung paano namin may tatakas si Salome sa loob ng kubo, sa labas naman ay maririnig ang matinding sigaw ng sakit mula kay Antonio. Mga kuko mo! Sinabi ko na sa'yo, mahina ka na. Katulad ka na ng walang kwenta mong anak. Narinig niyo yun? Kailangan na nating bilisan. Hindi magtatagal si Mang Artemio. Paano? Hindi natin siya kayang iwan. Hindi natin siya iiwan. Bubuhayin natin siya. Halika na, Ria. Tulungan mo ko. Salome, kaya mo bang kumapit sa mga balikat namin? Subukan ko. Aray! Dahan-dahan. Tawa ka lang, Salome. Ilalabas na namin kayo dito. Ang pinto. Handa na. Sa bilang ko ng 3, bubuksan ko. Kapag bukas ng pinto, takbo agad tayo papunta sa sapa. Huwag na huwag kayong titingin sa likod. Ano man ang marinig niyo, huwag lilingon, diretso lang. Maliwanag ba? Sige. 1, 2, 3. Habang mas umaatikabo ang labanan sa pagitan ni Mang Artemio at ni Soledad, ay binuksan na ni Jerry ang pinto at tumalon kami palabas ng kubo. Takbo! Ano yan? Bilis! Tabi niya tayo makita! Walang aalis. Tuluyan ang ipinakita ng halimaw ang kanyang tunay na anyo. Malayo sa anyo ng matandang babae na si Soledad. Ang balat niyang kulubot ay itim na ngayon at parang katad. Ang mga braso at binti niya ay humaba at naging normal ng pagkapayat na nagtatapos sa mga daliring may matatalas at maruruming kuko. Mula sa likod niya ay may nakausling 2 malalaking pakpak na parang sa paniki, pero hindi ito nakabuka. Ang mukha niya ay halos hindi na makilala. Ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na ngipin at ang mga mata niyang pula ay nagliliyab sa gitna ng dilim. Nakatingin ito sa amin. At sa mga mata niyang yon, nakita ko ang takot sa aming tiyak na katapusan. Wala ng pag-asa. Natalo na ang aming tagapagtanggol. Nakaharang ang halimaw sa aming daan. At sa gitna ng lahat ng ito, si Salome ay malapit ng manganak. Tapos na ang laban. Talo na kami. Ang anak ko! Ang sanggol, eto na siya. Naamoy ko na ang kanya dugo, ang kanya buhay. Akin na yan. Subukan mo lumapit. Demonyo ka. Ang habal-habal, driver. Matapang ka ngayon, pero kanina lang ay halos maihi ka na sa takot. Naaamoy ko pa rin ang takot mo, bata. Hindi ka namin hahayaang makuha siya. At ang tendera, ang tangang tendera na nagdala sa akin sa pintuan ng aking hapunan, dapat kitang pasalamatan. Dahil sa'yo, napadali ang panganganak ng albularya. Dahil sa'yo, mas naging madali ang lahat para sa akin. Hayop ka!
Oo, tama ka. Isang hayop at gutom na gutom. Solidad. Hindi pa ako tapos sa'yo. Buhay ka pa pala, matanda. Ang tibay mo. Pareho kayo na panakmungangal. Huwag mong babanggain ang pangalan niya. Bakit? Dahil pinapaalala ko sa'yo kung gaano siya kahina. Kung gaano kadali para sa akin na kunin ang puso niya. Huwag ka mag-alala. Ganon din ang gagawin ko sa'yo. At pagkatapos ay isusunod ko na ang tatlong yan. Panoorin mo sila habang namamatay, Artemio. Ria, Lola, dali mo si Salome sa likod ng kubo. Sa may malaking bato. Magtago kayo doon, dali. Pero paano ka? Iiwan ka namin dito. Ako lang bahala. Kailangan ko lang ilayo ang atensyon niya sa inyo. Umalis na kayo. Ito. Kung sakaling makita niya kayo, ibuhos mo to sa kanya. Huwag kang magdadalawang isip. Sige na, Mag-iingat ka, Jerry. kayong mag-iingat. Salome, kaya mo ba? Kailangan natin gumalaw. Hindi ko na yata kaya, Rita. Iiwan mo na ako. Iligtas mo ang sarili mo. Hindi. Hindi ba sinabi ko sa'yo walang iwanan? Kakayanin natin to. Kumapit ka sa akin. Hindi ka na mananalo. Ngayon, Tapos ka na, matanda. Akala nyo makakatakas kayo? Hoy, Lola, nakalimutan mo yata ako ah. Huwag! Ikaw pa na may gusto. Ikaw ang uunahin ko. Sige, habulin mo ako kung kaya mo ako lubot. Ang bagal mo. Baka rayuma lang yan. Malapit na tayo, Salome. Ayan na yung mga bato. Ria! Yung bata, nararamdaman ko na. Lalabas na talaga siya. Ngayon na? Dito? Paano? Hindi ako marunong. Hindi ko alam ang gagawin ko. Wala na tayong pagpipilian. Ikaw ang tutulong sa akin. Tulong! Isang malakas na tunog ang aming narinig. Isang kagupit ng katawan sa isang puno at pagkatapos nito ay ang malakas na sigaw ni Jerry na punong-puno ng sakit bago tuluyang gumalot ang katahimikan. Nasaan na sila? Saan nagtatago? Ria! Ngayon na! Tulungan mo ako! Sa isang iglap, gumuho ang lahat. Ang sigaw ni Jerry, ang kanyang biglaang pananahimik at ang kasunod na mapanuyang tawa ni Soledad ay isang malinaw na mensahe. Natalo na naman ang isa sa aming mga kasama. Nasa harapan ko ang isang babaeng sumisigaw, naghihirap sa panganganak at sa paligid namin, ang isang halimaw na papalapit ng papalapit. Sinusundan ang amoy ng aming takot at ang parating na bagong buhay. Wala nang mga Artemio na lalaban para sa amin. Wala nang Jerry na gagawa ng paraan. Kami na lang. Ako na lang at si Salome. Napatingin ako sa aking mga nanginginig na kamay. Sa kanan ang maliit na bote ng langis na kumukulo. Sa kaliwa ang maliit na buntot pagi na iniabot sa akin ni Salome kanina. Ang mga ito ay parang mga laruan laban sa bangungot na papalapit sa amin. Pero ito na lang ang meron kami. At kailangan kong gawin itong sapat. Kailangan kong lumaban. Nasaan ang hapunan ko? Takam na ako sa inyo! Diyan ko. Salome! Salome, pakinggan mo ako. Kailangan nating tumahimik. Maririnig nila tayo. Hindi ko kaya, Ria. Ang sakit.
ko. Sabihin mo sa akin. Kailangan... Kailangan mo saluhin yung bata. Siguraduhin mo makakahinga siya. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa ako nagkakaanak. Baka mapahamak ko lang siya. Mas mapapahamak siya kapag nakuha tayo. Nagtiwala ka sa sarili mo. Munting daga, nasan ka? Huwag ka nang magtago. Tapusin na natin to. Gutom na ako. Naku, malapit na siya, Salome. Malapit na siya. Makikita niya tayo. Salome, may gagawin ako. Ano? Kailangan kong ilayo siya sa'yo. Kailangan kong bigyan ka ng oras. Wag. Pia, papatayin ka na. Pareho tayong mamamatay kung mananatili ako rito. Pakinggan mo ako. Kapag narinig mo akong sumigaw, sa pagkakataong yun ay dun ka umiri ng pinakamalakas hanggat kaya mo. Huwag kang titigil. Ilabas mo na ang bata. Naiintindihan mo? Mag-iingat ka. Hoy, aswang na mukhang paa! Kung may hinahanap ka, nandito ako! Tindera, gusto mo na palang mamatay. Pagbibigyan kita. Subukan mo! Baka mabulunan ka sa buto ko! Ang bagal mo! Akala ko pagutom ka! Muntik na yun ah! Iyan lang bang kaya mo? Wala kang takas. Ngayon ka lumapit! Hinihagis ko ang lambat sa ere at nasukol ko ito sa katawan ng aswang. Ano to? Isang lampat. Bitawan mo ako, miserableng tao. Ayoko nga. Gusto mo nahuli, di ba? Heto na. Nahuli na kita. Mas lumakas ang pag-ungol ni Soledad habang ang unti-unti kong naririnig ang dahan-dahang pagkasira ng lambat. Hindi ka makakawala. Buburahin kita sa mundo. Hindi. Sa hindi kalayuan ay narinig na namin ang iyak ng sanggol ni Salome, bagay na pumukaw sa interes ni Soledad. O bata, naririnig ko. Akin yan. Ang lambat na pansalang nagkubli sa kanya palayo kay Salome at sa bagong silang nitong anak ay tuluyan ng nasisira. Sunod-sunod ang lagitik ng mga hibla ng lambat na unti-unting kumakalas. Hindi! Hindi mo siya makukuha! Ito na ang katapusan. Naririnig ko ang pagtastas ng bawat hibla ng lambat. Naririnig ko ang sigaw ng gutom na halimaw at kasabay nito naririnig ko ang iyak ng isang sanggol. Isang musmos na isinilang sa gitna ng isang madugong bangungot. Wala na po akong lakas. Ito na ang katapusan. Nabigo ako. Hindi! Huwag kang bibitaw! Lambat! Huwag kang bibitaw! Ah! Tapos na. Tapos na ang iyong pakikialam, miserable at pahamak na tindera. Isang magandang laro, hindi ba? Ngunit lahat ng laro ay may katapusan. At sa larong ito, ako ang nanalo. Lumayo ka sa kanila! At bakit kita susundin, ha? Sino ka para utusan ako? Isa ka ng maliit na bato sa aking daan. At ngayon tatanggalin na kita. Pagkatapos mong panoorin ang gagawin ko sa'yo, isusunod ko ang iyong kaibigan. At ang kanyang maliit, malambot at napakatamis na anak. Sisiguraduhin kong maririnig mo ang bawat pag-iyak niya hanggang sa huli. Ano na naman yun? Sino? Ako ulit. Ang paborito mong habal driver. Buhay ka pa pala. Duwag. Ang kulit-kulit mo. Para kang isang ipis na ayaw mamatay. Mas makulit ako sa ipis at hindi hamak
na mas pogi. Ang pogi mo mukha ang una kong sisirain. Pagkatapos, ang mga binti mo parang hindi ka na makatakbo. Pagkatapos naman ang mga braso mo para hindi ka na makahagis ng mga bato. At pagkatapos, kukunin ko ang dila mo para hindi ka na makapagbiro. Subukan mo. Baka sa sobrang pangit mo, matakot yung mga kuko mo na dumapo sa akin. Magaling! Magaling kang magpatawa. Pakinggan natin kung makakatawa ka pa kapag sinimulan ko ng pilasin ang iyong balat. Ang buntot pagi. Kailangan ko mahanap. Sabi ni Mang Artemio nahulog. Nahulog yun dito sa may damuhan. Parang awa mo na. Nasaan ka? Hindi ito. Basta lang to. Yung bolo. Hindi. Ito ang kailangan ko. Nasaan? Nasaan na? Ayun. Bitawan mo ako. Masakit ba, bata? Ito ang kabayaran sa iyong pakikialam. Ito ang mangyayari sa lahat ng kumakalaban sa akin. Walang tutunog sa iyo. Iniwan ka na ng kaibigan mong tendera. Hindi siya nag-iisa. Nandito ako. Demonyo ka. Ikaw na naman. Iyan ba ang sandata mo? Isang tuyong tinik. Sa tingin mo ba may magagawa yan sa akin, ha? Hindi ko alam. Pero susubukan ko. Mamatay ka na! Para to sa'yo. Ang mga bata ko, anong ginawa mo? Hindi ako makakita. Nasusunog. Para kay Marco. Para kay Mang Artemio. Para kay Jerry. At para sa aming lahat. Buong puwersa kong pinaghahampas ang buntot pagi sa kanyang likod dahilan upang bumaon ito ng malalim sa kanyang balat na tila nagdudulot ng malamig na pakiramdam na kalaunan ay nagiging mainit. Ano ito? Malamig. Lason. Nilason mo ako. Galing. Galing, Rhea. Sabi ko sa iyo eh. Hindi ako pwedeng mamatay. Ako si Soledad. Kilala ko na lahat. Kinatatakutan ako. Hindi ako magagapay ng isang hawak na tindera. Isinusumpa kita. Isinusumpa ko kayo lahat. Ang lahi mo. Ang lahi ng albularya. At ang lahi ng duwag na yan. Mamamatay kayong lahat sa sakit. Walang... Jerry, anong nangyayari? Tignan mo. Natutunaw siya. Ang lason. Sinusunog siya mula sa loob. Unti-unting nalapnos ang balat ng aswang dahil sa iniwang mga sugat ng buntot pagi at mula sa loob ng kanyang katawan, ang magaspang na katawan at tila papel na nasusunog at ang apoy ay lumalabas sa mga sugat hanggang sa unti-unti. Tuluyan na siyang nasunog at nilipad sa hangin ang mga abo. Narinig niyo yun? Ang ganda. Ang ganda pakinggan. Panalo tayo. Jerry! Jerry, gumising ka! Huwag mo kaming iwan! Buhay pa! Buhay pa sila! Salamat sa Diyos! Salome, tapos na! Nanalo tayo! Oo, Ria. Narinig ko ang lahat. Naramdaman ko noong nawala na siya. Ang sanggol, okay lang ba siya? Heto siya. Heto na siya sa mga bisig ko. Ligtas at malusog. Ligtas siya! Ligtas na kayo! Dahil sa'yo, Ria, naligtas mo kami. Ikaw ang aming anghel. Lahat tayo nagtulungan. Kung wala si Jerry, kung wala si Mang Artemio, kung wala ka, hindi ko ito magagawa. Anong nangyari sa kanila? Buhay sila. Pare-pareho silang may malubhang tama. Kailangan nating sila madala sa ospital. Kailangan na nating makaalis dito. Ganun na nga. Ay, ang anak ko, isang napakalakas at napakagwapong lalaki. Sigurado kang hindi babae.
Kasi kung babae yan, dapat Ria ang ipangalan mo. Siguradong sigurado. Lalaki siya. At sa tingin ko, may mas bagay na pangalan para sa kanya. Ano yun? Artemio. Para sa tapang. At Jerry. Para sa puso. Kaya, Artemio Jerry. Yan ang ipapangalan ko sa kanya. Para habang buhay, hindi natin makakalimutan ng mga lalaking nagligtas sa atin. Ang ganda. Bagay na bagay sa kanya. Oo. Alam niyang ligtas na siya. Alam niyang tapos na ang gabi. Ang pagsikat ng araw pagkatapos ng gabing yun ang pinakamagandang sikat ng araw na nakita ko sa buong buhay ko. Pero hindi pa tapos ang aming pagsubok. Si Jerry at Mang Artemio ay parehong walang malay at malubha ang mga tama. Si Salome ay sobrang hina pagkatapos manganak. At ako, pagod na may responsibilidad na iligtas silang lahat. Ginamit ko ang natitirang lakas ko, tumakbo ako pabalik sa gubat, pabalik sa daan, pabalik sa baryo ng Santa Quiteria. Takbo lang ako ng takbo habang sumisigaw ng tulong. Ang mga tao sa unang pagkakataon na hindi nagsara ng kanilang mga pinto. Lumabas sila. Nakikita nila ang dugo at putik sa damit ko at ang takot at determinasyon sa aking mga mata. Dinala ko sila pabalik sa kubo, sa pangunguna ni Aling Pilar. Noong bumalik kami sa baryo, marami kaming kasama at sabay-sabay kaming naglakad. Binuhat ng mga kalalakihan sina Jerry at Mang Artemio. Inalalayan ng mga kababaihan si Salome na karga-karga ang kanyang anak. Sa araw na yun, nawala ang takot sa Santa Quiteria. Napalitan ito ng pagkakaisa. Dinala namin sa pinakamalapit na ospital sa bayan sina Jerry at Mang Artemio. Pareho silang nakaligtas. Naaalala ko pa noong dinalaw namin sila sa ospital. Si Jerry, kahit may simento ang braso, nagyayabang pa rin sa mga nurse. Pero si Mang Artemio, grabe talaga ang lagay niya. Sabi ng doktor, isang milagro raw na nabuhay pa siya. Tahimik lang siya noon hanggang sa ipinakita namin sa kanya si Baby AJ. Doon ko lang siya ulit nakitang ngumiti. Sabi niya may bago na raw siyang apo na kailangang bantayan hanggang sa paglaki. Tumira muna ako sa Santa Quiteria ng ilang linggo para tumulong sa pag-aalaga sa kanila. Ang baryo na dati ay kinatatakutan ko, doon na ako naging komportable. Ang mga tao na dati ay tinitingnan lang ako, itinuring na nila akong parang pamilya. Sila na mismo ang nagambag-ambag para makalikom ng sapat na pera para sa operasyon ng nanay ko. Higit pa sa lahat, ang kanilang naibigay. Nakalipas na po ang 1 taon mula nang mangyari ang lahat. Ang nanay ko ay matagumpay na naoperahan at malakas na ngayon. Si Jerry, bumalik na sa pagiging habal-habal driver. Pero, iba na siya. Hindi na lang siya mayabang. Naging bayani na siya sa kanilang baryo. Madalas pa rin kaming magka-text. Si Mang Artemio naman tuluyan ng gumaling kahit na may kaunting pilay na siyang natamo sa kanyang paglalakad. Pero hindi nagalit ang makikita mo sa kanyang mga mata. Napalitan na ito ng saya. Lalo na kapag karga-karga niya ang paborito niyang apo-apuhan. At si Salome, masaya na siyang namumuhay sa baryo kasama ang kanyang anak. Isang malusog, bibo at gwapong bata na nagngangalang Artemio Jerry. Siya ang naging simbolo ng bagong pag-asa sa Santa Quiteria. Bumibisita po ako doon paminsan-minsan. Ang dating kubo sa gulat ay giniba na. Ang malaking bahay ni Soledad ay nananatiling bakante. Isang paalala ng kasamaan, minsan ay nanirahan doon. Ang kwentong ito ay isang patunay na ang kasamaan ay maaaring magtago sa likod ng isang ordinaryo o kaawa-awang anyo.
na ang isang simpleng titig ay maaaring may dalang masamang intensyon. Pero ito rin po ay kwento ng katapangan. Katapangan na hindi mo aakalaing mayroon ka. Katapangan ng isang driver na handang isakripisyo ang sarili. Katapangan ng isang matandang handang harapin muli ang kanyang pinakamasakit na bangungot at siguro kahit papaano. Katapangan ng isang hamak na tindera tulad ko na ang tanging sandata lang ay ang pagmamahal sa ina at ang isang pirasong lambat. Sa totoo lang po, yung karanasan ko na yon, binago talaga ako. Akala ko dati ang lakas ay yung kaya mong lumaban mag-isa, pero natutunan ko na hindi pala. Ang tunay na lakas ay yung pagtulong sa kapwa kahit ikaw mismo ay natatakot. At higit sa lahat, yung pagtutulungan. Dahil kahit gaano pa kadilim ang sitwasyon, basta't may kasama kang lumalaban, palaging may pag-asa. Nakikita ito sa puso na handang tumulong, sa isip na hindi sumusuko, at sa pagkakaisa ng mga taong handang manindigan laban sa dilim. Gaano man ito katindi. Hanggang dito na lang po itong aking kwento. Maraming salamat po sa pagbibigay daan na maibahagi ko ito. Muli, ako po si Ria. Lubos na gumagala. Grabe, napaka-intense at puno ng aral ang kwentong ibinahagi sa atin ng ating letter sender na si Ria. Minsan sa ating buhay, hindi natin lubos akalain kung sino ba sa mga taong nakakasalamuhan natin ang tunay na may mabuti o masamang kalooban. Ang kwento ni Ria ay isang matinding paalala na ang kasamaan ay hindi laging nakakatakot sa unang tingin. Minsan ito ay nagtatago sa anyo ng isang kahabag-habag na matanda, isang mapagkumbabang kapitbahay o kahit pa isang kaibigan. Kaya ang payo para sa ating mga minamahal na listeners, lalo na po sa ating mga kabataan, maging mapanuri po tayo. Makinig tayo sa ating mga kutob at instinct. Kung mayroon man kayong nararamdamang kakaiba o hindi maganda sa isang tao, huwag ninyo itong ipagsawalang bahala. Hindi ibig sabihin ay magiging masama na agad ang inyong tingin, kundi magiging mas maingat lang para sa inyong kaligtasan. Isa pa sa mga kapansin-pansin sa kwento ay ang ipinakitang katapangan ng mga ordinaryong tao. Si Jerry na sa una ay puro biro at kayabangan lang, pero nang dumating ang pagkakataon, hindi po siya nagatubiling isugal ang sariling buhay para sa isang taong halos kadarating lang sa buhay niya. Si Mang Artemio, na sa kabila ng trauma ng nakaraan, piniling harapin muli ang halimaw na kumuha sa kanyang anak para lang mailigtas ang iba. At siyempre po, si Ria, isang simpleng tindera na may mabigat na pinagdadaanan. Pero sa huli, siya ang naging susi sa paggapi sa kasamaan. Ipinapakita nito na sa bawat isa sa atin ay may nakatagong bayani. Hindi natin kailangan ng kapangyarihan o ng malakas na pangangatawan. Ang kailangan lang po natin ay isang pusong may malasakit at handang gawin ang tama. Kahit pa ang kapalit nito ay ang sarili nating buhay. Maraming salamat pala, Ria, sa pagbabahagi ng iyong karanasan. Naway magsilbi itong inspirasyon at babala sa lahat ng aming mga tagapakinig. Mag-ingat po tayong lahat sa ating paglalakbay. Muli po ito ang inyong kasama sa bawat kwento ng kababalaghan. Maraming salamat para sa isa na namang pagkakataon at para sa lahat ng nakikinig. Hanggang sa susunod na kwentong takip silim.